Gusto ko man pumunta doon, wala man akong pamamasahe. Ay, hindi na. Kahit tumira na lang ako dyan sa damuhan kung walang magmalasakit. Magsilong na lang sa kung saan masisilungan dyan sa punong kahoy. Isang mapagpalang araw mga kalingap mga kababayan. Ayan ay babalikan natin si Nanay Carmen. At may dinadaing sa atin na problema. Mga kalingap mga kababayan, tara samahan nyo ko at alamin natin kung ano ang problema ni Nanay Carmen. Let's go. Yan Lola Carmen, kumusta po ang buhay-buhay? Mabuti naman po. Kasi may nakapagsabi sa akin na inahanap nyo daw po ako. Ano po ang problema? Opo. Pwede nyo po bang mailahad at para malaman natin kung ano yung problema natin or problema ninyo po? Ako po pinaalis na dito sa bahay. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Wala na akong kamag-anak, wala na akong magulang. Kaya gusto ko sana kung maari kahit kubo lang ang bahay ko. Aalis po ako dito kasi nahihiya na po ako. Na maya't maya sasabihin sa'yo. Lalait-laitin ka pa. Kaya gusto kong umalis dito sa lugar na to. Sakali man ako bibigyan nyo ng pagkakataon, kahit lang kubo, matulungan lang ako para makaalis ako dito. Dahil ako, nahihiya na ako sa sarili kong lalait-laitin ka na lang ba? Ganito ang edad ko. Kaya, ang gusto ko lang makaalis po dito, matulungan lang ako. Kahit kapirasong bahay lang na may matulungan lang ako. Yun lang ang ano kung makaalis na ako dito. Kasi ako nahihiya na. Kaninong bahay ba ito, Nanay? Yan po sa Kipandaan. Kaano-ano nyo po yun? Anak yun ng kapatid ko. Pero binaliwala ako nila. Hindi ako itinuring na kamag-anak niya. Dahil yung binili kong lupa nga pinaghatian namin ng kapatid ko, ako nagbayad. Pero sabi nung ama ko, maghati daw kami niyan, ibininta niya lahat, hindi naman ako niya binigyan. Wala ba kayong pwedeng lapitan na husgado or sa barangay para may lapit ninyo itong problema ninyo, Nanay? Hindi pa ho napapanahon kasi gusto kong makaalis muna dito bago ako sa mga barangay. Bakit? Mahirap na yun kung pag nag-una ng ganyan, bigla kang puntahan, paalisin ka. Wala man akong mapupuntahan. Hindi, ibig kong sabihin, Nanay, ano naman yung problema kung halimbawa habang nandito ka, lumapit ka sa barangay o sa kinaukulan para mailahad mo yung problema na ganito. Then sila mismo magsasabi sa iyo kung ano yung nararapat. Nagawa nyo na po ba yun, Nanay? Hindi pa po. Kasi mahirap po yun, Nanay, na wala kayong matutuluyan. Diba? Yun yung pinakamahirap, yung wala po kayong matutuluyan. Ilan taon na nga po pala kayo? 71 po. Takin nyo yan. Lagpas na kayo sa senior citizen. Ang hirap ng sitwasyon mo, Nanay, ha? Kung sakasakali naman, Nanay, saan nang pwede mong puntahan? Diyan po sa Panangkilon, doon sa kamag-anak din ng papa ko. Nagpunta dito po yun nung Makalawa. Sabi niya sa akin kung ano man daw ang masasabi ko, puntahan ko na lang daw siya. Mahirap yung sitwasyon mo, Nanay. Ilang taon ka na bang nakatira dito sa bahay na to? Magdadalawa lang ako. Kaya napunta po ako dito. Pinauwi ako nung kapatid ko dahil wala siyang kasama. Kaso mo, namatay siya. Ako na lang po ang natira dito. Yun ang paggawa ng bahay na to, Nanay, sino naman? Sila po. Pero yung lote kanino? Hindi ko po alam. Ang sabi doon sa pinagsabihan niyang tao, binili daw ito niya.
Kaya, pag dumating daw yung kapatid niya, dito patitirahin. Siyempre, kung dumating, alangan naman magtira pa ako dito. Di ibig sabihin, aalis ka. So may karapatan nga sila na paalisin ka, no? Opo. Kasi sila pala yung nagpagawa ng bahay na to. Opo. Tapos yung lote ay hindi naman pala sa inyo. Opo. Ang hirap ng sitwasyon mo, nanay, no? Oo, talaga po. So ano naman yung, ano mo, nanay, plano, halimbawa, yung bahay, gaano kalaki at ano yung... Kahit kubo lang po, basta matulugan ko lang, matirahan ko na hindi man lang ako maulanan. Okay na sa akin yun. Nag-iisa naman po ako. Sa mga kalingap, mga kababayan, ang problema ni Nanay Carmen ay tirahan. Ano kaya ang pwede natin gawin sa ganitong sitwasyon ni Nanay Carmen? Yung pangaraw-araw niyo dito, nanay, kumusta naman? Minsan ho, lumalambas din, minsan wala, minsan mayroon. Siyempre, gano'n na rin, nagtitiis na lang po ako, taba naman ako mapunta. May anak po ba kayo, nanay? May anak po ako, pero may sakit din siya ngayon. Nasaan siya ngayon? Sa Makati po, Ilan taon na po siya? 30 plus na po. May pamilya din? Mayroon po 6 ang anak niya. Ani, mga anak. Anong trabaho niya? Nagtitinda lang ho sa Mangkita. Anong sakit niya? Diabetes po. Buti kayo, nanay, wala naman kayo nararamdaman. Wala naman po awa ng Diyos. Tumawag dito sa akin, may sakit daw siya. Gusto niyo bang pumunta ng Maynila, nay? Kung sakali ho, gusto ko man siya makita. Siyempre, anak ko siya. Wala ako magagawa dahil wala man ako may pamamasahe. Pagkain ko nga, nagtitiis ako. Yan ang kumain ng isang araw. Sa gabi, tulong na lang. Pero alam niyo pumunta doon? Alam ko po. Gusto ko man siya makita, wala naman akong pera. Anong gagawin ko? Kaya minsan umiiyak na lang ako sa gabi kung naiisip ko yung anak ko. Ano ba yung anak mo? Lalaki, babae? Lalaki po. Siyempre, mahal mo yun dahil kaisa-isa mong anak. Kaya lang wala naman ako magawa. Dahil wala naman akong pera. Wala namang magbibigay sa akin. Kung sakali man, makahanap buhay muna bago makarating. Wala naman pong tumanggap sa akin dahil matanda na raw ako. Isa pa, pinaalis ako dito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Gusto mong pumunta ng China, nanay? Gusto ko man pumunta doon. Wala man akong pamamasahe. Ipapakuha kita. May mga kaibigan akong Chino dito. Gusto mo doon? Sa China? Ayaw ko po. Bakit? Dito na lang ako. Dito na rin ako lumaki. Dito na ako tumanda. Kasi paborito ng mga Chinese yung medyo may mga edad-edad na. O yung mga senior. Ayaw ko po. Ayaw mo talaga, nay? Ayaw ko. Bakit? Dito na lang ako. Ayaw mo nun matuto ka ng Chinese doon? Ay, hindi na. Kahit tumira na lang ako dyan sa damuhan kung walang magmalasakit. Magsilong na lang sa kung saan masisilungan dyan sa punong kahoy. Sa Korea? Ayaw mo sa Korea? Ayaw ko po. Bakit ba lahat ng bansa na gusto kong ipadala ka, ayaw mo? Ano bang meron doon? Ano bang wala doon na meron dito sa atin? Ayaw ko po tumira sa ibang gusto ko sa sarili kong bayan. Ikatulad nito, pinapalayas ka rin. O, di ba? Doon sa Korea, sa China, sa Japan, alagaan ka doon. Ayaw mo doon? Ayaw ko. Ayaw mo talaga? Ayaw ko po. Di, joke lang, nanay.
Pinapatawa lang kita, Nay, pero hindi ka talaga tumawa. Uuwi ako doon. Pupunta ako doon, kawawa naman yung anak ko rito. Ano mangyari? Siyempre, ina rin ang hahanapin noon. Hindi, seryosong tanong, Nanay. Halimbawa, makagawa ako ng paraan. Magkano bang pamasahe pa Maynila galing dito? Hindi ko po alam sa bus kung magkano. Sabihin na natin 1.5. Halimbawa, magkaroon ako ng 1.5. Tapos ipauwin kita ng Maynila para makapiling mo yung anak mo. Okay lang po ba sa'yo? Okay lang, pero babalik din ako. Hindi na ako sanay tumira doon. Ay, ganoon. Wala rin kwenta pala. Babalik ka rin. Ano po? Ay, grabe si nanay. Dahil pumayag naman yung pinsan ko dyan sa parang kilo na doon na lang daw siya. Doon na lang daw ako sa tabi niya kung tatayo ng bahay. Doon na lang daw sa tabi niya. Dahil wala naman siyang magulang. Ano naman yung pwedeng makuha mga materyales sa bahay doon, nanay? Halimbawa, ano yung babayaran pa ba natin? Bibilihin? Ano ba ang ano? Ewan ko daw, wala man akong ibibili doon. Wala man akong pera. Kung papagawaan ka namin ng kubo-kubo is, pwede naman siguro sa'yo, mga tali-tali lang, ano? Opo. Kukuha tayo na yung mga baging, tapos itatali lang natin yung mga, halimbawa, yung dingding, yung kung ano yung dapat na itatali na lang natin, okay lang? Pwede na rin yun. Kasi sa totoo naman talaga, nanay, wala naman akong kakayanan pa sa mga ganyang sitwasyon. Pagpapakumpuni ng bahay. Wala talaga akong kakayanan, nanay. Ang aking tanging kaya ay magbigay ng kalahating kilong bigas. Kung meron pang konti is 1 kilong bigas. Yun lang po yung aking kaya, nanay. At wala naman po akong pera para makapagpagawa ng ganyan, kahit nasabihin natin kubo-kubo, no? Pero gusto ko sana, nanay, makausap yung iyong, ano ba yun, pamangkin mo ba or pamangkin mo? Pinsan ko. Pinsan mo. Ilan taon na po siya, nanay? Matanda na rin po siya. Baka may mga anak naman yun, nanay, at yung mga anak, pag halimbawa nagpatayo ng kubo-kubo doon, halimbawa lang Opo. nagpatayo ng kubo-kubo doon, bigla naman po ikaw na paalisin uli. Nag-usap na po kami dito nung makalawata. Nagpa-doktor siya dyan sa center. Ilan po bang anak noon? Madami anak noon. Kasi kailangan papirmahin natin yun sa abogado, nanay. Kasi mahirap yan. O katulad nito, wala kang right of way o wala kang karapatan. Ngayon bigla-bigla ka na lang at yun nga, kamag-anak mo pa kamo, pamangkin mo ang nagpapaalis sa'yo dito. Diba? Iyon kamo ay pinsan mo, paano yung mga anak noon? Baka mamaya. Ay, hindi ko mabait ang mga anak mo. Gusto ko nga sana, nanay, kung papayagan ninyo ay makausap ko rin yun para pag gawa tayo ng paraan, siguro tulong-tulong na lang, bayanihan. Sana marami akong makuhang kaibigan dito para makagawa ng paraan. Kahit siguro tali-tali na lang, no? Andoon mga anak ng pinsan ko, nandoon lang naman. Ano yung gusto mong bubong, nanay? Marmol? Hindi na kailangan yan. Basta matirahan lang Basta po. matirahan lang. Yung dingding ay basta na lang kung ano yung pwedeng idingding. Anahaw o ano ba yon? Ano ba yung mga dito? Yung pawid, ganon. Tapos yung haligi is kahoy. Yung sahig ano bang tawag nito? Kawayan. Mga oras kaya natin or mga kailan kaya natin pwede puntahan yun, nanay, para makausap ko rin? Kahit bukas po. Minsan nga, pumupunta yung dito. Minsan nandoon, naghahalaman siya. Kaya nandoon siya sa halaman. Minsan, malapit lang naman po ang inaanuhan niya, nagtataniman. Sino ang laging kasama mo dito, nanay? Wala man akong kasama. Wala kang kasama talaga dito. Wala po. Ko lang mag-isa. Yung alimbawa 2 kilong bigas, nakakailang araw na saing mo yan? Ano po, 1 linggo. 2 kilo, 1 linggo? Opo. Kalahati lang naman ang ko.
Tapos- Sinasaing ko, umaga at tanghali, hapon. Yung kalahati na yun, umaga, tanghali, hapon na. Opo. Ay, grabe naman yan, nanay. Ano yung mga kadalasang inuulam mo, nanay? Tuyo, minsan asin. Tutubigan mo pagbagong saing, kainin mo, lagyan mo asin. Grabe naman, nanay. Minsan nabibigyan man din ako ng kapitbahay, yun. Yun, ulam ko rin. Eh wala talaga kung pipilitin, wala talaga. So, yung pang-araw-araw mo, nanay, na katulad nito, no? Kasi sabi mo, wala ka namang hanap buhay, wala kang trabaho. Opo. Ano na lang yung ginagawa mo, nanay? At sino yung nagbibigay sa'yo ng, siyempre, kakain ka, di ba? Sila, minsan kapitbahay, si ate, nagdadala dito kung may niluluto siyang ano, binibigyan ako niya. Si ate, kapatid ka, ate? Hindi. Kaano na ka po, nanay? Kaibigan ko. Kaibigan. Minsan yung pamangkin ko sa Sugyan, minsan naisipan niyang nakipagkupras, dadalan lang ako ng isang salok, na, tsaka mga ilang pirasong isda, yun na yun, inuunti-unti ko na po yun. Nay, meron ako itatanong sa'yo, nanay, ha? Hindi ka ba nagsisisi? Hindi po, dito talaga ako lumaki. Hindi, ibig kong sabihin, hindi ka ba nagsisisi na naging tamad ka nung araw? Hindi naman ako tamad nung araw. Tamad ka na nung araw. Pinakinabangan ako nila. Hindi, tamad ka nung araw, nanay. Aminin mo, tamad ka nung araw. Pwedeng tamad dahil talagang walang-wala. Kasi isa lang ang anak mo. Opo. Eh kung naging masipag ka, dapat ang anak mo, kung hindi 5, 10. O di dapat maraming dumadamay sa'yo ngayon. Di ba? Opo. Pero sinabi naman talaga ng kumadrona na isa lang naman daw talaga ang magiging anak ko. Ah, ganun. Opo. Hindi, nanay. At tama lang yun na isa lang yung anak mo. Kasi sa sitwasyon, kasi marami akong naibablog, no? Maraming anak. Opo. So, ang problema, imbis na sarili, ay marami ang nagiging problema. So, sa ngayon, ikaw, sarili mo ang iniisip mo ngayon at yung anak mo na isa. Pero yun naman, siguro, dahil na rin sa nasanay na siya sa estado na ganun, may mga anak naman din, ikaw ngayon na problema sa sarili mo. Kung saan mo ilalagay. So, ang hiling mo, nanay, ay yung kubo-kubo lang. Opo. Okay? Sana magawa natin ang paraan yan, nanay. Maghahanap ako ng, kung may makukuha ako na mga bagong kaibigan dito, maghahanap kami ng mga pupwedeng gamitin doon sa kubo-kubo mo na gustong gawin. At siguro, kung okay lang, mapuntahan ko rin yung pinsan mo para makausap natin yung pwedeng pagtayuan mo daw ng kubo. Ano yun, nanay? Malayo sa Kabiasnan o malayo sa barangay o kalsada? Malapit lang po sa kalsada. Malapit Bababa ka lang. Hindi Dito yan sa malapit sa bahay ni Pandaan. So mag-iisda diyan sa Panangkilon. Hindi naman dinadaanan ng auto. Hindi naman po. Okay. So, malayo-layo sa kalsada. Malayo-layo Okay. lang po. Kasi kung nasa kalsada, dadaanan ng auto yun, nanay. Hindi, dito lang sa... Malapit naman po. Basta bababa ka dito sa bahay ni Pandaan. Ang pangalan niya, Betty Salvelia. Pero, ano ba talaga itong nagpapaalis sa iyo? Mayroon pa bang awa sa isang katulad mo na tiyahin ka pa pala? Ayaw Sa ko palagay na po. mo? Dahil sa tingin ko, wala na siyang dahil wala naman yung kapatid ko, patay na. Parang sakim siya, sir. Gusto niya makuha niya ang lahat. Alam na mahina ako. Pero may panahon din na lalaban ako. Huwag ka na lumaban, nanay. Hayaan mo na. Hindi. Nandiyan ang ko rin Panginoon siya. Diyos. Siya na ang bahala, nanay. Kailangan yung party ko makuha ko. Naghihirap ako. Dapat ibigay niyo.
Dahil yan lupa na yan, ako nagbayad niyan. Dahil sa pamamasukan ko bilang isang katulong. Sana meron Hindi ako nahiya. Sana meron kang hawak nanay na papilis doon. Makukuha ko yan pati sa lupa nung sa aking ama. Na gusto niya makamkam. Yan ang ugali niya. Ang sinabi niya, wala naman daw yung kapatid ko. Kailangan siyang busog. Ilan kayo magkakapatid na? 4 po. Yung buhay, ilan pa kayo? Isa na lang ako na. Ay, ikaw na lang mag-isa. Ako na lang po ang bunso. Ay, grabe. Kaya hindi ako nahihiya, sir, na basta lang ako kasi gusto ko nga makauwi sa anak ko na mag-uusap kami. Dahil hindi man mahirap kausapin yung anak ko. Kaya lang, inaano ko siya ngayon dahil may sakit po siya. Siyempre, ang isip niya, nagpapagaling siya. Kalalabas lang po sa ospital. Hirap ng sitwasyon ninyo, nanay, kasi... Mahirap talaga, sir, bukod sa kaya gusto ko makaalis dito. Ayaw ko nang, maski mga anak niya, parang mga parang kulang ka na lang, hindi lamasin. Ay, Maski mabangga mo, hindi man lang magsuri sa'yo. sige lang, nanay. Kaya Magdasal na yun lang ang po, nanay. ko, hindi ko naman kailangan ng malaking bahay. So gusto ko yung may matulugan po ako na hindi man lang ako maulanan. Yun lang ang hiling ko. Ako lang naman mag-isa at lagyan man lang ako ng masasaingan. Hindi ako ulanan doon sa pagsaing ko. Okay na ako dyan. May bigas ka dyan, nanay. Yung binigay sa amin noon doon ate sa aning ko sa aning doon sa eskwelahan, ayun pa yung binigay sa akin na bigas, yun pa Kailan pa yun? yan sa sa elementary yung So, meron ka pang bigas? mayroon pa po, Mga ilang kilo pa yan? siguro mga isa pa yun. Mga ilang araw mong sasaingin pa yan? Kalahati po ang ang isang araw ko, kalahating gatang. Ay, grabe Din naman minsan katipid. sa umaga nagkakape na lang po ako. Anong pinapares mo sa kape? Wala po, minsan kung may nagbibigay tinapay. Kaya Nay, may dala kaming bigas dito, Nay. Pinapahulugan ko to. Okay lang sa'yo? pwede rin po. 5 piso araw-araw. Yun ang sisingilin nyo sa akin. Paano po kung wala akong 5 piso sa araw na yun? Hindi ko kunin ko yung bigas. Ibabalik ko sa inyo. Opo. Hindi ko na rin sasaing yan. Kung babawiin mo rin lang. Oo, nanay naman, grabe naman siya. Ito, nanay, ay galing kay Ate Chinita Mix Vlog. Yan po ay pinaghahati-hati natin para sa inyo. Maraming salamat. Kabigay po ninyo. Maraming pong salamat. Yan, Ate Chinita. At ito, meron nga akong problema kay Nanay Carmen. So, gano'n na lang siguro, Nanay Carmen. Sunod na araw kung gagawa ako ng paraan, maghahanap ako ng, sana marami akong maging kaibigan Opo. na mga taga rito at maghahanap kami ng pwedeng magamit kung sakasakali. Okay? Kasi yun nga, sabi ko nga, ako ay wala namang kakayahan, pero gagawa ako ng paraan sa tulong ng mga kapitbahay ninyo dito, no? Opo. Ayan. Sige, Nanay Carmen. Sige po. Yung bigas niyan, mga ilang linggo mong, Matagal na po ito sa akin kung sakali. tapos ano yung kadalasang iulam mo niyan? Tuyo. Minsan, yan, nanghihingi ng gulay sa kapitbahay. Minsan, binibigyan man din ako nila. O kung halimbawa makalipat ka doon sa sinasabi mong lugar na yun, may Hindi, mga kaibigan mababait ka ba naman po doon? yung anak noon dahil sumasama sa laot. Okay. Bagay kasi hindi ka naman siguro kakain ng kalahating kilong pating, no? Hindi naman po. Maliit naman ako kumain.
Sige nanay, huwag ka na umiyak nanay, huwag ka mag-alala. At gagawa tayo ng paraan, ha? Sige po, maraming salamat. Salamat po sa nagbigay ng bigas. At sa inyo din po, maraming salamat kung matutulungan niyo ako hanggang sa ako'y tulungan niyo na. Go lang tayo. Yan, maraming salamat po sa lahat, sa mga nandito sa aking premiere. Thank you po ng marami sa inyong suporta. Maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab. At shout out sa lahat ng ambassador, Kalinga Pose, Ambassador J. Morillo Vlogs, Ambassadora Ria Ularte. Shout out din sa lahat ng Deputy Kalinga Lydia, Deputy Mick Agnes. At shout out din sa lahat ng KTV Angels 100, at shout out Kindred TV, Maria Cusinira. At shout out din sa lahat ng Lalahi Community. Shout out Maestro 21 TV. Maraming salamat po sa iyo. At sa mga nagsishare ng blessing sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo, At sa mga OFW natin kababayan, lagi po kayo mag-iingat kung saan man po kayo naroroong mga bansa, At maraming salamat sa lahat. Miss Yay, Irene B, Lori Nimuto, Lisa 67 Vlog, Chunila Reyes, Tita Eman Pam Channel, Mil Lapitan Hong Kong, Irene Pahuyo, Mama Sinya Vlogs, Die Love Official. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat-lahat. Mga dating kaibigan, mga bagong kaibigan, mga dumadaan, at sa lahat ng ating mga viewers, mga pupunta sa ating premiere. Thank you po ng marami. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po sa lahat, and bye-bye!